Ay, magandang araw po muli mga kapistolero. Ano po ba ang ginagamit ninyong sight? Stock sight ba? O yung iron sight? O yung optics red dot sight ang ginagamit po ninyo? So mga kapistolero, yan naman ang pag-usapan natin. Yung mga pros and cons ng paggamit ng stock sight saka red dot sight. Pero pagkatapos muna ng isang intro. Ang ganda ng intro natin, di ba? Nagpapasalamat nga pala ako kay Charles Perez. Siya po yung gumawa ng ating intro video. Maraming salamat, Charles. Ang galing mo talaga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ano yung mga pros and cons ng paggamit ng stock sight at saka ng red dot. Unahin muna natin ang mga stock sights. Pag binili po ninyo yung inyong mga unit, syempre, nakalagay dun yung mga stock sights gaya po na itong Glock 17. Meron siyang stock sights. Ito, plastic po yung stock sight niya. Karamihan po kasi sa atin, lalo sa mga old school shooter na kagaya ko, ay sanay sa mga stock sights. Ito. Pero kasi sa generation ngayon, saka sa mga trend, mga lumalabas ngayon, ay gumagamit na sila ngayon ng red dot or yung optic sights. At nauuso nga to eh. Ang isa sa mga nakikita kong advantage sa paggamit ng stock sights ay madaling gamitin. Kasi pagka lalo na point and shoot ka na lang, di ba? Makikita mo agad yung stock sights niya. Ito, yung sights niya, madaling mag-focus. At syempre, isa sa mga advantage din ng stock sights ay hindi nauubusan ng battery. Siyempre, walang battery to di ba? At isa pang advantage, siyempre, hindi ka gagastos. Low cost. Wala kang gagastusin ganong pera pambili ng red dot. At yung iba, pinapalitan pa nga nila ng fiber optic. Gaya po itong nakalagay sa 1911 ko. Fiber optic siya. Tapos, yung rear sight niya is naka-Novak. Noon pa man, nasanay na tayo sa paggamit ng stock sights, lalo na sa mga old school shooters na kagaya ko. Wala pa naman kasi mga red dot nung araw, di ba? Kaya stock sights ang gamit natin. Pero sa panahon ngayon, lalo na at nauusong ngayon na ang mga red dots, di ba? Kaya karamihan sa mga shooters na nakikita natin ay nagsiswitch na sila sa mga red dot or optic sights. Kagaya po na itong nakakabit sa aking Glock 19. Anong advantage saka disadvantage ng paggamit ng red dot? Sa red dot sights naman o sa optic sights, isa sa mga nakikita kong advantage sa red dot, lalo na kapag sanay ka, madali siyang i-point. Makita mo lang yung red dot, i-aim mo lang ng ganyan, yun yung target eh. Isang advantage din na nakikita ko sa red dot ay maganda siya sa mga low light or night firing. Okay din gamitin ng mga red dot sights sa mga malalayong target. Pero ang disadvantage naman nito, pag umpisa mo palang ginagamit, mahihirapan ka mag-adjust. Lalo kami mga nasanay sa mga sa iron sight. Nahihirapan kami mag-adjust noon. Parang yung ibang tao nga kinakapapan, nasaan ba yung red dot na yan, yung ganun. Pero, oras na masanay ka na, automatic na yan. Pag silip mo sa screen mo, yan na yung red dot, masasanay ka rin. Kahit nga yung anak kong babae, nung umpisa, hirap siya sa red dot. Pero nung nasanay na siya, maganda raw gamitin. Isa pang disadvantage ng mga optic sights, since battery operated ito, pag naubusan ka ng battery, syempre, magpapalit ka. Pero may mga lumalabas kasi ngayon ng mga red dots na parang meron na siyang tawag ng solar panel. Kaya hindi ka masyado magpapalit ng battery. And syempre, ang red dot,
What if kung mabagsak yung unit mo, mas matsyempohan, basag yung ano mo, yun yung pang isang disadvantage siguro. Aksidente naman yun, so hindi naman siguro madalas mangyari yun, ano. Isa sa mga nakikita ko yun, what if kung mabasag yung ano mo, yung red dot mo. Kasi salamin lang yan eh. At isa pang nakikita kong disadvantage ng paggamit ng red dot is kung lumuwag yung tornilyo, lalo na kung pag-install mo, nakalimutan mo lagyan ng Loctite, luluwag yan syempre. Sa kaka-recoil, luluwag yung mga tornilyo at mamimisalign na po yung inyong red dot. So magzi-zero na naman kayo. Yun isa sa mga nakikita kong disadvantage. Itong red dot ko ay Buris Fastfire 3. Medyo old school na nga to, luma na, matagal na sa akin to eh. Tapos pinagawa ko to kay Colonel Bayang, itong Glock 19 to eh. By the way, Glock 19 to, pinalagyan ko siya ng Buris Fastfire 3, tapos may co-witness siya. Ito, ano ba yung tulong ng co-witness? Hindi natin masasabi, di ba? Pag nawala ng battery yung red dot mo, meron kang backup, meron siyang co-witness. Ito naman yung Glock 43X ng anak ko, si Aaron. Ang kinabit naman niya, Holosun 507K. Red dot din ito. Maganda siya, kahit compact, kahit ka subcompact po yung ano niya, or micro pistol ang tawag nilang ng iba rito. Okay naman yung red dot niya. Nasubukan ko ng i-shoot to, napakagandang i-shoot. I-point and aim mo lang yung red dot, accurate siya. Yun lang, stock sight pa rin siya. Sabi ko nga sa kanya, palitan niya ng ano, ng co-witness para sakaling mawala ng battery, meron siyang backup. Sa mga shooters diyan, alam ko no, mag-agree kayo sa akin. Yung iba nasanay sa stock sights, iron sights, ayaw nilang mag red dot. Sabi nila, ay, walang kwenta yung red dot, nasanay na kami sa ganito. Okay lang yun, walang problema yun. Kasi sa generation ngayon, karamihan sa mga kabataang shooters, mas prefer nila kapag merong optic sights, yung red dot. At sa mga shooting competition, meron ng, di ba, meron ng optic division ngayon, ano? Meron na. Hindi katulad nung araw, nung sumasali pa ako sa mga level 1, wala pa nun eh. Ano lang talaga kami, stock sights talaga. Kaya nasa sa inyo yon kung anong gusto nyong gamitin. Kung gusto nyong red dot or stock sights, nasa sa inyo po yon. Kaya ang mapapayo ko sa mga gustong mag red dot, pag binili po ninyo yung red dot ninyo, magsanay kayo sa range, ano, gamit yung red dot ninyo. Ako aaminin ko, no, nung una akong gumamit ng red dot, hirap ako eh. Akala ko nga ano lang eh. Akala ko parang sa video game lang eh. Pag sumilip ka sa red dot, yun na yun eh. Hindi. Medyo pagka hindi ka pa sanay sa red dot, ano, kakapain mo. Pag silip mo na ganun, di mo agad makikita yung red dot. So, magkakapaka pa. Yun ang isang mga nakikita kong disadvantage. Sa mga beginners, magkakapaka talaga sa red dot. Pero, oras na masanay ka na, automatic na yan. Pag silip mo sa screen mo, yan na yung red dot. Masasanay ka rin. Sa panahon kasi ngayon, ano, kung napapansin ninyo, kumbaga sa computer o cellphone, advanced na tayo. Sa baril, ganun din. May mga gumagamit talaga. Madalas na yan. Hindi lang may mga, madalas na. Talagang may gumagamit ng mga red dot sights. Kahit nga sa mga LAPD, sa abroad, yung mga police force nila sa Amerika, no? Puro mga red dot na sila. Kahit nga yung ano nila, yung mga 1911 nila, mga Kimber nila, naka-red dot. Yung mga Glocks nila doon, na police issued, naka-red dot din sila. So hindi na ano ngayon, hindi na fad o kaya nakikiuso lang sa red dot, ano. It's a must na siya talaga siya. Maraming mga brand ng red dot, ano, kagaya nito, Holosun 507K. Meron din ito, gaya nito, Buris Fastfire. At may mga Vortex, yung mga ganun. Kayo na mamimili kung anong kursunada ninyo. At syempre, kung ano yung mas mura. Basta ang masasabi ko lang, kapag nasanay kayo sa red dot, masarap gumamit ng red dot.
Pero ako, both ako eh. Kaya ko namang mag red dot at kaya ko rin naman mag iron sight. O siya, baka humaba pa usapan natin. So, nasa sa inyo yan gaya ng sinabi ko stock sight o red dot, nasa sa inyo po yun. O, salamat muli at sana may natutunan ulit kayo sa aking video. At kung may tanong kayo sa akin, pwede naman kayong mag-comment o kaya i-message po ninyo ako doon sa Pistolerong Pinoy Messenger ko sa FB. At kung kaya ko naman sagutin, di sige, sasagutin ko naman yon. And as always, lagi kong sinasabi sa inyo, be a responsible gun owner and to God be the glory.